Kambal na padpad sa isang abandonadong mansyon na pagmamay-ari pala ng masungit na lalaki. Pero laking gulat na ama pala nila ito at ex-husband ng kanilang ina. Ako si Amanda at isang dating pastry chef na ngayon ay may-ari ng sarili kong maliit na restaurant. Ang perang ginamit ko para itayo ito ay galing sa divorce settlement ko. Pero nakita ko ang ex-husband ko ulit sa isang lumang mansyon kasama ang kambal naming anak na hindi niya kilala dahil itinago ko ang mga batang hindi niya alam na sa kanya pala. Pero dahil sa pagkikita namin, malaking naging impact para ma-realize ko na hindi lang pala dapat siya ang gumaling mula sa sakit ng nakaraan namin, pati rin pala ako. At ito ang aking kwento. Sumilip sa basag na bahagi ng bintana ng van si Tori. Tara, may nakita akong bahay doon. Ang laki, parang yung mga mansyon sa cartoons. Ani nga nito at tinignan ng kanyang kambal na si Tara. Nasa loob sila ng isang puting van kasama ang mga kaklase nila sa kindergarten. Papauwi na nga sana sila ng masirang makina nito. Kaya kasalukuyang inaayos ito ng mga teachers nila sa labas. Pero ang dilim, Tori, parang hindi bahay ng prinsesa, parang bahay ng bruha. Sagot naman ni Tara. Baka naman enchanted house yan, malay mo, may talking dog sa loob o kaya secret treasure. Halika na, tara na. Hatak pa nga ni Tori sa kapatid. Mabilis silang nagtago sa likod ng mga halamanan at pumasok sa bakuran ng malaking bahay. Mataas ang gate pero nakabukas ito at tila matagal nang hindi sinasara. Paglapit nila sa pintuan ay kusa itong bumukas ng kinulak nga ni Tori. Sabi ko na nga ba, enchanted house to eh. Bulong pa nga ni Tori habang si Tara naman ay lalo lang kumapit sa kanyang braso. Puro alikabok nga tagiw ang bungad pero ramdam na ramdam ang dating karangyaan ng lugar. May malaking hagdan, chandeliers at mga painting sa pader. Naglalakad pa sila sa hallway nang biglang may narinig nga silang malalim na boses sa kung saan. Sinong nag-imbita sa inyong pumasok sa bahay ko? Sabay silang napahiyaw at nagyakapan. Isang lalaking puting-puti ang suot at dahil sa ilaw ng araw na tumama nga mula sa basag na bintana ay para itong multo. Multo! Sabay sigaw nga ng kambal at kumaripas ng takbo sa loob ng sala. Pero paglingon nila nakita nga nilang may mukha pala ito. Ang gwapo niya! Parang si Prince Naldo sa fairy tale natin. Sabay ngiti ni Tara na agad nawala ang takot. Hindi na sila natakot bagkus lumabas sila sa likod ng kurtina at ngumiti pa. Hi! Ako po si Tori. Ito naman po si Tara. Nandun lang po yung van namin pero nasira po yung makina. Gusto lang naming mag-explore. I mean, maghanap po ng tulong. Paliwanag ni Tori. Napatingin ng lalaki sa kanila. Hindi siya makapaniwala sa tapang ng dalawang bata para lapitan siya. Hindi ito playground. Umalis na kayo. Matapang na saad naman ni Vicente. Pwede po ba kaming maghintay dito habang inaayos po yung van? Promise po hindi po kami maglilikot. Ani pa nga ni Tara sabay ngiting nagmamakaawa. Tumigil si Vicente ilang segundo niyang natahimik, saka marahang tumango. Sa silidaklatan lang kayo at huwag kayong umakyat sa ikalawang palapag. Opo! Sabay nga nilang sagot. Nakatitig lamang sa paligid ang kambal, marami silang gustong tanungin kay Vicente lalo na tungkol sa kung bakit bawal sa second floor na puntahan. Kaso ayaw naman nilang maging sagabal. Sa tingin mo ba, matatapos ayusin yung van? Baka nga, baka hinahanap na tayo eh. Tara, silipin na natin baka nandoon na sila. Sagutan nga nila Tara at Tori. Dahan-dahan silang lumabas ng mansyon. Sumilip sa direksyon ng kalsada, ngunit pagkarating nila, ay wala na nga ang puting van. Hala! Nasaan na sila?
Reaksyon ng kambal, nagkatitigan sila. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Tara. Iniwan nila tayo, akala nila siguro sumama tayo sa ibang sasakyan. Paano na yan, Tori? Naiwan tayo. Mabilis na napalitan ng luha ang kanilang mga mata. Niyakap ni Tara ang kanyang kambal. Maglakad na lang kaya tayo pa uwi. Hindi natin alam ang daan. Hindi na nga nila napigilang umiyak. Mahina sa una pero ilang sandali lang. Lumakas na ang hikbi nilang dalawa. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Ano na naman yan? Singhal nga ni Vicente mula sa pintuan. Napuno ng inis at pagkairita ang kanyang muka. Bakit kayo lumabas? Wala na po yung van, naiwan kami. Uuwi na nga po sana kami. Akala po namin hihintay pa kami pero hindi po pala. Sad na nga lamang ng kambal. Halos hindi na nga magsalita sa pagiyak. Napakamot ng ulo na lamang si Vincent. Sinabi ko nang huwag kayong gagala-gala. Napayuko ang kambal nanginginig at muling napaiyak sa takot. Napahinto si Vicente, tinignan niya ang dalawa parang may kumurot sa kanyang konsensya nang makita ang kalagayan ng mga to. Napabuntong hininga siya sa katumalikod. Pumasok kayo. Hindi gumalaw ang dalawa. Nakatayo lamang sila sa gitna ng kalsada. Hindi ba kayo marunong sumunod? Pumasok na kayo. Sigaw ni Vicente pero mas mahinahon na nga ng kaunti. Dahan-dahang pumasok ang kambal habang pinupunasan ng luha sa pisngi. Umupo muna kayo sa kusina. Pag-uutos nga ni Vicente. Ilang minuto lang nilapag niya. Sa harap nila ang dalawang mainit na mangkok ng sopas at tinapay. Hindi yan fast food pero nakakabusog yan. Tumingin nga ang kambal sa lalaki na gulat na gulat. Nagpasalamat nga sila. Hindi ko ginawa yan para sa inyo. Ayokong may batang nahihimatay sa harap ng bahay ko. Sabay talikod na nga lamang ni Vicente, pero hindi napigilang lingunin ulit ang kambal. Habang kumakain ng sopas ang kambal, sa loob ng mansyon, sa labas naman ay halos mabaliw sa pag-aalala si Amanda, ang kanilang ina. Pawis, dumi at luha ang tumatakip sa kanyang muka habang binabaybay ang masukal na kagupatan malapit nga sa kalsada. Tori, Tara, please. Bulong niya habang naglalakad. Sana naman, hindi kayo napahamak, sobrang nag-aalala na ako. Ilang oras na nga siyang paikot-ikot sa lugar kung saan nakita ang puting van. Ngunit nang walang makitang bakas, nagdesisyon siyang lumihis sa landas. Umaasang baka may nakasilong na bahay o tao na makakatulong nga sa kanya. Sa kalagitnaan ng kagubatan napahinto siya. Isang kaluskos mula sa damuhan ang kanyang narinig. Paglingon niya rito ay may mahabang ahas at unti-unting lumalapit sa kanyang pwesto. Napasigaw na nga lamang si Amanda. Sabay atras, ngunit nadulas siya sa putik at napaupo nga sa damuhan. Napapikit na nga lamang siya at tatanggapin na sana ang kanyang kapalaran ng isang matalim na tunog nang pamalo ang sumunod. Pagdilat niya, nakita niya ang ahas, wala ng buhay. Nakatayo ang isang lalaking may hawak na kahoy sa kanyang harapan. Medyo madilim pero malinaw niyang nakita ang mukha nito. Napasinghap si Amanda. Vicente? Tumigil sa paghinga si Vicente nang makita kung sinong babaeng niligtas niya. Amanda? Ilang segundong katahimikan. Pareho silang nabigla. Pero unang nakabawi nga si Vicente. You, anong ginagawa mo dito? Singhal ni Vicente at agad na lumayo sa babae. Hinahanap kong mga anak ko. Diretsang sa adaman ni Amanda, sabay na tumayo habang nanginginig pa at sabay sabing, na-stranded yung school van, naiwan sila. Teka, anak? May anak ka na? Napataas pa ng kilay si Vicente. Oo, kambal sila. Kasama sila sa field trip, na iwan daw sila eh. I've been looking for them for hours. Kailan ka pa naging ina? Aha? After we separated, kinasal ako.
Tumigas ang panga ni Vicente. Ganun ba? Ang bilis mo naman atang nakahanap ng kapalit. Hindi ko naman pinlano. Mabilis na tugon na lamang ni Amanda. Sabay sabing, it just happened. Napailing si Vicente. Right, like how you didn't plan to lie to me and fake a pregnancy para mapikot ako. Vicente, please. Hindi ako nandito para makipagtalo. I just need to find my daughters. Nanginginig ang tinig ni Amanda. You still lie so easily. And now you are dragging 2 kids into your mess? Singhal pa nga ni Vicente. Vicente, hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. At hindi mo kailangan alamin. Just let me find them. Tumalikod na nga si Vicente. At hindi na lumingon pa. There is an old house not far from here. Kung may mga batang naligaw, baka doon nagtago. Wait, sasama ako. Sagot ni Amanda. Hindi sumagot si Vicente pero hindi na pinigilan nga si Amanda. Magkasabay silang naglakad paalis sa kakahuyan. Ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan, kumalog at dumagundong ang kalangitan. Napilitan nga silang takbuhan pabalik sa mansyon si Vicente. Pagbukas ang pinto agad nga nilang nakita ang kambal na nakaupo pa rin sa mesa. May hawak pang kutsara at tinapay, pero nang makita si Amanda, ay napatakbo kaagad ang mga to. Sabay na pasigaw ng mommy ang kambal habang nakayakap kay Amanda. Halos matumba naman si Amanda sa lakas ng yakap at humagulgol siya sa ginhawa. Thank God, akala ko nawala na kayong mga anak. Hindi mawala ang gulat sa mukha ni Vicente habang pinagmamasdan ang kambal. You can stay. Mariing sabi na nga lamang ni Vicente. But only until the storm passes. After that, pwede ka nang umalis. Pwede na kayong umalis. Tahimik ang gabi sa loob ng mansyon. Sa labas ay patuloy pa rin ang ulan. Habang ang mga patak nito ay kumakaskas sa bintana na para bang sinasadyang dagdagan ng bigat ng gabing yun. Nakahiga na nga ang kambal sa maliit na kwartong hinanda ni Vicente. Nakaupo lang siya sa lumang sofa at may hawak na basong may alak. Habang nakatitig sa lumang fireplace na hindi naman nakasindi, narinig niya ang mga yapak mula sa likod. Paglingon niya, bumungad sa kanyang harapan si Amanda. Nakasuot ng lumang panloob na coat na pinahiram nga niya. Ang buhok ay basa pa rin at kita nga sa mukha nito ang pagod. Hindi ka pa natutulog? Hindi ako inaantok. Sabay alok nga sa baso. Ikaw? Hindi rin. Sabay upo niya sa kabilang dulo ng sofa. Mahirap makatulog kapag ang dami mong iniisip. Natahimik silang pareho sandali. Tanging tunog ng ulan at mahinang pag-ihip ng hangin sa mga bintanang bumalot sa pagitan nila. What are you doing here anyway? Sa lahat ng lugar dito ka pa talaga nagbabakasyon? I needed space. Tahimik dito at walang istorbo pero hindi ko yata makakamit ang mga yun dahil sa inyo. Masungit na sa adaman ni Vicente. Well, sorry to disappoint. I wasn't planning on bumping on you either. Ewan ko ba kung bakit ikaw pa ang nakita ko. Pero nandito ka. And with 2 kids. Yes, and I already told you I'm just a mom now. Trying to keep my daughters safe, that's all. Sagot naman ni Amanda. Kung yun lang sanang totoo. Can we not do this again? Do what? Be honest? Kasi mukhang allergic ka pa rin sa katotohanan eh. Banat nga ni Vicente kay Amanda. Napangisi si Amanda. Look who's talking. You think you know everything? Pero kahit kailan, hindi mo naman tinanong kung bakit ko nagawa yung mga bagay na yun dati, di ba? Bakit? Anong kailangan kong malaman, Amanda? You lied about being pregnant para pakasalan ka? That you disappeared after ruining everything? Saad pa nga ni Vicente. I had my reasons. Mariing sagot naman ni Amanda. Of course you did. Lagi ka namang may dahilan, di ba? Self-preservation, survival, ganyan ka, Amanda.
Laging ikaw muna dapat. Napailing-iling si Amanda. You don't get to say that. You don't know what I went through. And whose fault is that? Tumakbo ka. Pinili mong mag-disappear instead of facing what we had. Kasi hindi mo ako pinaniwalaan, Vicente. Hindi mo ako pinaniwalaan. You judged me, condemned me as if you were any better. So nagpakasal ka na pala sa iba. Paano mo i-explain yun? Napayo ko na nga lamang si Amanda. Naramdaman niya ang bigat ng tanong na yon. Pero pilit pa rin niyang isinara ang pintuan. Yes, and he is gone now. Sad naman ni Amanda. Lumingon palayo si Vicente at pilit na pinipigilan ng nakatagong emosyon. Good for him. Sad pa talaga niya. Tumila na ang ulan pero may bagong aberya na naman dahil bumigay ang kalsadang daanan palabas ng kagubatan. Ayon sa barangay tanod na nakarating sa mansyon, kailangan pang ang hintayin ang clear operation bago muling madaanan ng ruta. Pagbaba ni Vicente mula sa kanyang kwarto, agad siyang sinalubong ng masigabong bati ng mga kambal. Good morning po, Tito. Did you sleep well po? Nagkatinginan sina Amanda at Vicente. Nanigas ang mukha ng lalaki, pero tumango. Yes, thanks. Tumakbo si Tori sa kanya, hawak-hawak ang isang drawing. Tito, look, tinrawing po kita oh. Medyo nagulat nga si Vicente. Kinuha ang papel, nandoon ng isang lalaking may bigote at may hawak na espada na may malaking bahay sa likod. Malinaw na siya ang nasa drawing. Ako ba talaga to? Opo, kasi ikaw po yung nag-save po kay Mami kagabi. Sabi niya po parang knight in shining armor ka daw po niya. Natahimik si Vicente. Mabilis na lumingon kay Amanda. Hindi ito makatingin ng diretsyo. Knight, ha? Tumikhim si Amanda. Kids' imagination. You know how they are. Can we play later po, Tito Vicente? Tanong naman ni Tara. We'll see. Pagkatapos ng breakfast, lumapit si Amanda kay Vicente habang nagkakape ito sa terrace. Hindi pa rin daw pwede dumaan sa kalsada. May landslide pa. Of course. Napabuntong hininga sa Vicente, halatang naiirita na naman. Pero may iba pang way. Alis na kami. I don't want to overstay. Nakakaya naman sa'yo. Too late for that. Hindi kaagad sumagot si Amanda. Tumingin na nga lamang siya sa malayo, sa kagubatang natatakpan pa rin ng hamog. Kung gusto mo, kami na lang ng kambal sa guest house. Ayokong makaabala. Sad pa nga ni Amanda. Hayaan mo na silang magstay dito. May mga bata. I'm not that heartless. Unless yun ang tingin mo sa akin. Napatitig pa nga si Amanda rito at hindi makapaniwala sa kaunting lambot sa boses nito. Salamat. Sad na nga lamang ni Amanda dahil mas iniisip nga niya ang safety ng kanyang mga anak. Don't thank me. Just make sure they don't break anything. Sa parehong araw ay naisipan na maglinis si Amanda sa kusina. Si Vicente naman ay nasa ibaba, nasa sala at nagbabasa nga ng dyaryo. Biglang lumapit si Tara. May bitbit itong isang stuffed toy. Tito Vince, wala po kaming TV. Pwede po bang magkwento po kayo? Story? Hindi ako marunong ng storytelling eh. Pagami naman ni Vicente. Pumuesto ang bata sa tabi niya. Mommy said you used to read to her before. Sabi po niya mabait ka raw po dati. Napatingin si Vicente kay Amanda. Sa kusina at hindi alam ng kambalang tensyon. Pero nararamdaman niyang may kaunting kalambutan nga sa puso niya ngayon. Fine, pero isang story lang. Pero wala nang kasunod ah. Nagpalakpakan ng kambal at agad nga na pumwesto sa tabi niya. Hawak nila ang mga laruan. Nakikinig habang nagsimulang magkwento si Vicente ng isang simpleng kwento tungkol sa isang ligaw na pusa na nakahanap ng bagong tahanan. Habang pinagmamasdan ni Amanda ang eksena mula sa kusina,
Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Napansin ni Amanda ang maliit na boteng may label na maintenance medication na naiwan sa mesa sa tabi ng upuan ni Vicente. Napakunot ang noon niya. Kinuha niya ito, binasa ang label at pang-maintain ng blood pressure at may schedule pa ng dosage sa likod. Nag-aalalang lumapit siya kay Vicente na ngayon ay nag-aayos ng ilang gamit sa hallway. Vicente, naiwan mo nga pala to. High blood ka na ba? Kailan pa? Panguusisa nga ni Amanda. Ano naman ngayon? Bakit? Doktor ka ba? Bakit ang dami mong tanong? Masungit na sad pa nga ni Vicente. Concerned lang. Huwag mo akong i-concern. Hindi mo na yun role, Amanda. Sad pa nga ni Vicente. I was just. Pagputol naman ni Vicente. Alam mo kung ano ang ayoko sa'yo noon pa? Mahilig kang makialam sa bagay na hindi mo naman iintindihan. Natameme si Amanda. Humigpit ang hawak niya sa maliit na boteng hawak. Hindi niya alam kung bakit masyado nga siyang apektado pero ramdam niya ang pagkirot ng dibdib niya. Pasensya na. Hindi ko lang kasi alam kung ano nang nangyari sa'yo pagkatapos ng lahat. Bigla ka nilang nawala. Good. That was the whole point. Sad pa nga ni Vicente. Bigla niyang inagaw ang gamot sa kamay ni Amanda at pumasok na nga sa kanyang kwarto. Saka binagsak ang pinto. Napapitlag nga ang kambal sa veranda pero agad silang nilapitan ni Amanda. Mommy, why is Tito mad? Tanong pa nga ni Tara. Pagod lang siya, baby. Let him rest. Sad na nga lamang nito. Hindi mapakali si Amanda. Nakatulog na ang kambal pero palakad-lakad siya sa sala. Sa isipan niya, paulit-ulit ang mga tanong. May sakit ba si Vicente? Gaano na katagal? May kasama ba siya? Mag-isa ba siya sa bahay na ito buong panahon? Naalala niya kung paanong dati. Kahit galit si Vicente, hindi ito ganoon kabilis magalit. Ngayon, parang may binubuhos na bigat sa loob ang bawat salitang binibitawan nito. Pumunta siya sa tapat ng kwarto ni Vicente. Sandaling nagatubili pero kinalabit niya ang pinto. Vicente, okay ka lang ba? Kumatok siya muli. I'm sorry, hindi ko intensyon na makialam. I was just worried. I know it's not my place anymore pero... Walang sumagot. Pero sa loob ng kwarto ay nakaupo si Vicente sa gilid ng kama. Pinipigilan ang sariling mapaiyak. Hawak niya ang isang lumang larawan nilang dalawa. Nang walang marinig na tugon, tuluyang lumayo si Amanda. Pero hindi siya mapalagay. Kahit anong sama niya sa akin noon, hindi ko kayang makita siyang nasasaktan. Lalo na kung may sakit siya at walang kasama. Hindi niya alam kung bakit. Pero isa lang ang malinaw sa puso niya. Hindi niya kayang iwan si Vicente sa ganitong kalagayan. Maagang nagising si Amanda. Nasa kusina siya at nagtitimpla ng kape. Nakatanaw sa bintana habang umuulan pa rin sa labas. Sa isang iglap ay parang bumalik siya sa panahong magkasama pa sila ni Vicente. Pero hindi na siya dapat umaasa. Biglang may narinig siyang kaluskos sa hallway. Lumabas si Vicente mula sa kanyang kwarto nang walang imik, saka dumiretso sa kusina. Hindi siya mukhang bagong gising, mukhang hindi rin natulog ng maayos. May hawak itong baso at tahimik na nagsalin ng tubig. Pero bago pa ito makaalis, biglang sumalubong ang kambal. Tito Vicente, look, may ginawa po akong drawing, oh. Gusto mo pong maglaro ng cards yung tinuro po ni Mami kagabi? Muling pangungulit nga nila Tori at Tara. Medyo napatigil si Vicente, sandali siyang tumingin kay Amanda na mukhang nagulat din pero agad niyang ibinaling ang tingin sa kambal. Teka, bakit gising na kayo? Kasi po excited po kaming maglaro. Pwede po ba, please? Napabuntong hininga na nga lamang si Vicente pero sa gulat ni Amanda, umupo ito sa sahig kasama ang kambal. Kinuha ni Tara ang cards. Habang si Tori naman inilatag nga ang mga drawing niya sa tabi ni Vicente. Hindi makapaniwala si Amanda.
Si Vicente na dati nga ay ayaw na ayaw sa bata na ngayon, pinayagang makipaglaro. Nakakunot pa rin ang noon nito, pero hindi na nga ganoon kabigat ang tingin. Vicente, gusto mo ng kape? Hindi tumingin si Vicente. Hindi niya alam kung paano lalapitan ang lalaking ito. Ang lalaking minsang minahal niya, nasaktan niya, at marahil hindi pa rin siya pinapatawad. Pinipilit ni Amanda ang sarili na makahanap ng paraan para mapansin siya ni Vicente. Nagpakabusi siya sa paglilinis. Nagluto siya ng paborito nitong ulam. Naglagay siya ng bagong towel sa banyo nito. Binuksan niya ng bintana, kahit malamig. Basta lang magmukhang maaliwalas ang bahay. Pero kahit anong gawin niya, dineadma lang siya ni Vicente. Nakahiga na sina Tori at Tara, pero hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Panay ang bulungan nila habang nakabalot sa kumot. Maya-maya'y bumukas ang pinto. May dalang gatas at tinapay, si Amanda para sa kanila. Hindi pa kayo natutulog? Late na. Sad pa nga ni Amanda. Hindi pa po inaantok si Tari. Ay, hindi rin po inaantok si Tori. Sad nga ng dalawang bata. Natawa si Amanda kahit papagod na nga ang katawan niya sa emosyon ng buong araw. Umupo siya sa gilid ng kama at binigay sa kanila ang gatas. O sige, pero after nito tulog na ha? Ilang sandali ang lumipas bago nga biglang nagsalita si Tori. Mommy? Ano yun? Bakit po parang galit po si Tito Vicente po sa inyo? Napatigil nga si Amanda. Oo nga po, kanina po kasi nag-volcano po yung ilong niya. Tapos ang sungit-sungit po niya sa inyo pero mabait po siya sa amin kahit medyo suplado. Lagi po ba kayong nag-aaway dati ni Tito? Tanong pa nga ng dalawa. Napayo ko na nga lamang si Amanda. Hindi niya inaasahan ang tanong lalo na galing sa kambal. Medyo complicated lang kasing nakaraan namin. Complicated po? Ano pong ibig sabihin nun? Napabuntong hininga na nga lamang si Amanda. Hindi niya may paliwanag ng buo, pero alam niyang hindi nga rin niya pwedeng baliwalain ang tanong. May mga tao kasing mahalaga sa atin pero nasasaktan natin sila kahit hindi natin sinasadya. At yun, kapag nasaktan sila, mahirap din naman kasi. Sinaktan niyo po si Tito? Natahimik si Amanda sa tanong ni Tara. Hindi siya makasagot kaagad. Sa dulo dahan-dahan siyang tumango. Oo, pero hindi ko ginusto. At kung kaya ko lang baguhin ang nakaraan, matagal ko na sanang ginawa. Pero mahal niyo po si Tito katulad po namin? Napakurap-kurap nga si Amanda. Kita sa mata niya ang pagkalito. Pero sa puso niya alam niya ang sagot. Mahal ko lahat ng taong naging bahagi ng buhay ko. Lalo na yung mga dahilan ng pagdating niyo sa mundo. Tumahimik ang kambal. Tila nag-iisip. Maya-maya lang ay sabay nga silang yumakap sa ina. Okay lang po, Mommy. Baka po magbago pa po si Tito. Baka maging happy po siya ulit. Basta po, andito po kami. Tori, Tara at si Mommy. Sweet na saad pa nga ng kambal. Salamat mga anak ha. Maagang gumising ang kambal at naglalaro nga sa sala habang si Amanda ay nagluluto ng almusal sa kusina. Habang nagtatakbuhan sina Tori at Tara, napansin nila ang isang nakabukas na folder sa maliit na mesa sa may gilid ng piano. Tila naiwan ito ni Vicente kagabi. Uy, ano to? May mga drawing ba yan? Sad pa nga ng kambal. Binuksan nila ang folder at lumabas nga ang ilang papel. Mga medical records, prescriptions at isang luma ng psychiatric evaluation form. Mga salitang hindi nila maunawaan. Pero kapansin-pansin, ang ilang terminong nakabold. Anong ibig sabihin nito? Ewan, di naman tayo marunong magbasa ng ganito eh. Nagtatakbong pumunta ang dalawa sa kusina, dala ang folder. Mommy, ano pong ibig sabihin ng mga sulat na to? Sabay abot nga ni Tori sa ina. Ano na naman ba itong nadampot nyo? Hindi ba sabi ko wag magkalat? Napatigil siya nang makita ang folder. Agad niya itong kinuha at tinignan.
Nanlamig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang dokumento. Psychiatric treatment? Depression? Ano to? Kinakabahan nga at nagtatakang tanong nga ni Amanda. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Hindi niya akalaing may ganitong pinagdaraanan pala si Vicente. Mommy? Agaw pansin nga ng kambal. Wala mga anak. Sa loob na muna kayo, malapit ng maluto ang almusal. Umakyat si Amanda, dala pa rin ang folder. Kumatok siya sa pinto ni Vicente. Vicente, kailangan nating mag-usap. Pero walang sumasagot. Nakita kasi ng mga bata yung folder mo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo pero gusto ko sanang maintindihan. Bumukas ang pinto at dahan-dahan niya itong tinulak. Nakatalikod si Vicente at nakaupo ito sa kama. Hindi mo dapat nakita yan. Seryosang saad nga ng lalaki. Hindi ko naman sinasadya eh. Pero ano to, Vicente? Bakit may ganito ka? May pinagdaraanan ka ba? Tapos hindi ko alam? Hindi mo naman kailangan malaman. Pwede ba ako magtanong kahit isang beses lang? Bakit ka nagpa-psychiatric treatment? Diretsahang tanong nga ni Amanda. Hindi mo kailangan intindihin yon. Huli na ang lahat. Unti-unting nabura ang ekspresyon nga sa mukha ni Amanda nang biglang tumayo si Vicente. Hindi ito tumingin sa kanya. Nanginginig ang balikat nito habang sinasara ang kurtina ng bintana. Umalis ka na. Vicente, sandali lang. Gusto ko lang. Sinabi nang umalis ka na, Amanda. Ayokong umalis. Nang hindi naliliwanagan. Ayokong tapusin to ng ganito lang. Tapos na yung panahon na may karapatan ka pang magtanong. Saad naman ni Vicente. Pero Vicente, lumabas ka na, Amanda. Ngayon na! Sigaw pa nga ni Vicente. Lumabas si Amanda. Dala pa rin ang folder. Halos hindi siya makahinga nang makalabas. Napaupo siya sa hagdanan. Kumakabog ang dibdib niya sa sakit at pagkabalisa. Dama niya ang bigat ng lahat nang hindi nasabi. Dahan-dahang bumagsak sa pisngi niya ang luha habang nakatingin sa kawalan. Masakit para sa kanya na malaman ang mga nangyayari sa dating asawa. Hindi lang katawan ang problema nito, kundi mentally rin. Ang lalaking masayahin noon ay nawasak pagkatapos niyang magsinungaling. Isang buwan matapos silang maghiwalay noon, doon lang niya nalaman na buntis nga talaga siya. Gusto niyang sabihin kay Vicente noon pa man, pero natatakot siyang lumapit. Lalo na nang malaman niyang naniniwala si Vicente na ginamit lang niya ito. Tao po! Kuya Vicente, ako po si Lisa, yung katulong po mula sa agency. Binuksan ni Amanda ang gate at pinapasok nga si Lisa na isang simpleng babae na nasa mid-30s. Good morning po. Kayo po ba si Ma'am Amanda? Nagulat ako, nakilala mo ako. Nako po, nakwento po kasi ni Sir Vicente noon, ako po yung inutusan ni Ma'am Grace noon na tumulong sa kanya. Lalo na nung kakatapos lang po niya sa therapy po. Napakunot noo si Amanda. Therapy? Opo, ilang buwan na po siyang parang wala sa sarili. Hindi po lumalabas ang kwarto. Hindi rin po kumakain minsan. Na-diagnose po siya ng depression. Dinala po siya sa isang private facility sa Quezon. Bakit daw? Tanong nga ni Amanda. Kasi po bigla raw po siyang iniwan ng asawa niya. Biglang nagdilim ang paningin ni Amanda. Akala ko nga po hanggang ngayon galit pa rin pa siya sa inyo eh. Pero palagi po niyang binabanggit kayo. Kahit galit ang tono niya, parang hindi pa rin talaga nakaka-move on. Tsaka may concern pa rin. Dagdag pa nga nito. Hindi na nakasagot si Amanda. Ilang araw matapos ang natuklasan ni Amanda, ay dumating ang panibagong bagyo. Mula nang bumisita ang on-call na katulong, naging tahimik, ngunit malamig si Vicente. Walang kahit anong salita mula rito, ang walang kasamang pagsusungit o sarkasmo. Ramdam ni Amanda ang pagtulak sa kanya palayo, kahit wala pa itong direktang sinasabi. Hanggang isang hapon, nakaupo siya sa sala, kasama ang kambal, na abala sa coloring books nang lumabas si Vicente at malamig na tumingin sa kanya. Amanda, I think it's time for you to leave. Saad na nga lamang ni Vicente.
Napatigil si Amanda sa pagtiklop nga ng mga damit. Nanigas siya sa kinaupuan, ngunit sinikap panatilihing mahinahon ng tono. Vicente, hindi ko alam kung anong ginawa ko o kung anong parte ng nakaraan natin ang bumalik sa'yo pero don't act like you don't know. Alam mo kung anong ginawa mo kung tungkol yan sa dati. Hindi na nga natapos pa ni Amanda ang sasabihin. Don't see it like it's just dati. Nagsinungaling ka sa akin about sa pagbubuntis mo. Amanda, I was ready to love you despite everything. Pero pagkatapos ng kasal, wala, hindi ka pala buntis. And still I was willing to stay. Willing akong tanggapin ka pero anong ginawa mo? Ginamit mo lang pala ako. Napayuko si Amanda kasi matagal na nga ang sugat. Pero sariwa pa din ito. Pero alam mo kung kailan ko na-realize na wala kang balak manindigan? Nang marinig ko mismo kay Tita Teresa na ginamit mo lang ako, that I was just some rich kid you could take advantage of. You lied being pregnant dahil alam mong mahahati ang ari-arian ko kapag nag-divorce tayo at nakuha mo na. So ano bang gusto mong mangyari ngayon? Tatanggapin na ulit kita? Napatingin si Amanda sa kanya dahil nga sa pagkagulat. Vicente, hindi totoo yun. Save it. I don't care anymore. Tapos na to. You stayed here long enough. Umalis na kayo. Nanginginig ang kamay ni Amanda habang pinipigilan ang pagputok nga ng damdamin. Tumayo siya at tinignan ng maigi ang lalaking minahal niya mula noon hanggang ngayon. Ang problema sa'yo, nagpaniwala ka kaagad sa ibang tao. Vicente, hindi mo mula ako pinakinggan. Pagdadahilan naman ni Amanda. Bakit naman ako nakikinig sa babaeng sinungaling? Nagsinungaling ka na at kapag naniniwala pa ako sa'yo, papaikutin mo naman ako. Hindi na nakatiis si Amanda. Tinapunan niya ng matalim na tingin si Vicente. Alam mo ba kung gaano kababa ang tingin ko sa sarili ko noon? Nung iniwan ko ang lahat para sa'yo dahil akala ko sapat na yung pagmamahal para buuin ang pagkatao mo. Natahimik si Vicente sa sinasabi ni Amanda, pero hindi siya sumagot. Hindi ako perpekto. Oo, nagsinungaling ako dahil mahal kita. Narinig kong may pinaplano si Auntie Teresa at ang ex-girlfriend mo. Gusto nilang bumalik ka sa kanya. Natakot akong baka piliin mo siya kaysa sa akin. She was your first love. Ano bang laban ka sa kanya? Kaya nagsinungaling ako para pakasalan mo ko dahil alam kong gusto mo ang magkaanak. Hindi makapaniwala si Vicente sa narinig. Mas lalo lang siyang nagalit. So you took advantage of me. Napayuko si Amanda, doon mas lalong naputol ang pasensya ni Vicente. Get out! I don't want to see your face anymore, Amanda. Vicente, pakinggan mo muna ako. Hinila nga ni Vicente si Amanda palabas, umiiyak na rin ang kambal sa nasaksihan. Dahil sa nakita ay kahit maliit ang mga kamay ng mga bata, ay sinubukan nga nilang protektahan ang kanilang ina. Bad ka! Inaaway mo si Mommy! Hindi ka na knight in shining armor, kontrabida ka na pala eh! Magkasunod na saad pa nila Tori at Tara. Napatigil lang lamang si Vicente at tinignan ang kambal bago nga si Amanda. Kung nasasaktan man si Amanda ngayon, mas nasasaktan siya dahil sa kabila ng lahat ng kasinungalingan ng dating asawa naniwala pa rin siyang babalikan siya nito. Kaso hindi na at mas piniling magpakasal nito ulit. Sana huling beses na tong pag-uusap natin, Amanda. Tama na yung sakit na dinulot mo sa buhay ko. Akmang papasok na nga siya. Nang hinawakan siya ni Amanda sa braso, umiiyak na nga ito ngayon habang nakatingin sa kanya. Ang kambal. Anak mo sila, Vicente. Kahit sila na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi mapigilang lumuha ni Vicente nang maharap nga ang babae. Nagsasabi ako ng totoo. Totoo yun. Bakit ba ayaw mo maniwala? I never remarried. Kahit kailan anak mo sila. I wanted to tell you many times but you hated me. I thought you'd never listen. Sad pa nga ni Amanda. Well, thanks for the honesty. But it's too late, Amanda. Too damn late. But they deserve a father. Then tell them he's dead. At hinila nga niya ang kanyang braso. Sa kasinarado nga ang pinto. Muling nagbukas ang pintuan ng restaurant
na pinamumunuan ni Amanda bilang chef and owner. Mabuti na lamang at kahit wala siya ng ilang linggo ay may pinagkakatiwalaan siyang taong mamuno roon. Nasa kasagsagan ng lunch rush ang restaurant ni Amanda nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Si Teresa, ang tiyahin ni Vicente na matagal nang kilala sa pagiging elitista at pikon. Napatigil siya nang marinig ang maingay na boses mula sa dining area. Ano to? Ganito ba ang klase ng pagkain na isi-serve nyo sa isang taong tulad ko? Anong klaseng restaurant to? Lumapit kaagad si Andrea, ang head waitress sa kapakalmahin nga ang sitwasyon. Ma'am, pasensya na po kung... Pasensya? Ganitong luto ang sinisingil nyo? Nang ganitong presyo? Pakitawag ang may-ari? At kung siya rin ang nagluto nito, aba, mas dapat lang na marinig niya ang sasabihin ko. Ako pong may-ari at head chef. May problema po ba tayo sa pagkain? Matapang na tanong naman ni Amanda. Ikaw? Aba, hindi nga ako magtataka. Galing ka nga pala sa wala. Kaya pala kahit anong luto mo, lasang karinderya pa rin. At ang presentation? Mas maganda pa yata yung tinda ng fishball sa kanto. Natahimik ang mga customer na nanonood habang pinapahiya nga ni Teresa si Amanda. Ma'am Teresa, kung may hindi po kayo nagustuhan pwedeng palitan. Ayoko ng kapalit. Ang gusto ko magsara kayo. O kayo umalis kayo rito at huwag nang magpakita pa. Ang kapal na mukha mong gamitin ng pera ng pamangkin ko para itayo ang bulok na restaurant na to? Ma'am Teresa, humihingi po ako ng tawad kung hindi ninyo nagustuhan ng pagkain pero ang personal po ninyong galit sa akin, hindi po dapat idaan sa ganito. May mga taong kumakain, may mga empleyadong nagtatrabaho din. Kung may konsensya ka, ikaw na mismo ang alis para hindi ka na magpakalat ng kahihiyan. Ilang sandali pa may lalaking dumating na si Chef Ramon, ang business partner ni Amanda at ang childhood friend niya. Ma'am, please. We appreciate your feedback but we also need to maintain decorum. This is still a place of business. Hindi sumagot si Teresa. Tumayo ito, kinuha ang bag at nilingon nga muli si Amanda bago umalis. Makakaasa kang hindi pa to ang huli. Sisiguraduhin kong wala nang papatol pa na kumain dito. Pagkaalis ng matandang babae, saka palang bumalik ang normal na ingay sa restaurant. Pero si Amanda ay hindi na nagawang ngumiti. Pumasok siya sa likod ng kitchen at agad siyang nagkulong sa storage room. Doon siya tuluyang humagulhol. Bumalik si Vicente sa ancestral house niya sa syudad. Pinilit niyang hindi isipin ang sinabi ni Amanda noong huli silang nagkita, ang kambal. Naputo lang kanyang pagmuni-muni nang mapadaan si Tita Teresa na may kausap sa cellphone. Hay naku, sabi ko na nga ba, hindi tatagal yung restaurant na yun. Kanina sa harap ng maraming tao pinahiya ko siya para bumalik na siya sa squatter. Napatigil si Vicente. At alam mo ba, araw-araw halos dati yung Amanda na yun. Nagpapadala ng sulat, ng text, nagpapasabi ng kung ang ano-ano. Makausap lang si Vicente. Pero syempre, hindi ko pinatulan. Sinabihan ko ang guard, ang sekretarya ni Vicente na wag iparating kay Vicente. Aba, diba? Sino ba siya para pakinggan pa? Grabe ka naman, Teresa. Paano kung totoo lahat ng sinasabi niya? Na hindi nga siya nagsisinungaling? Totoo hindi. Anong laban niya? Pinag-aral si Vicente sa Europe, mayaman at marami pang ari-arian. Tapos ang hampas lupa ay isang ampon at walang pinag-aralan. Ginamit lang ang pera ng pamangkin ko para umasenso. Hindi ko hahayaang bumalik yan sa buhay namin. At isa pa ha, buntis siya. Syempre mas mabuting wag na lang silang lumapit dahil baka gamitin pa ni Amanda ang bata. Doon na tuluyang nawala ang pagtitimpi ni Vicente. Tumayo siya at malakas na binuksan ang sliding door. Napatigil naman si Teresa. Sa pakikipag-usap at kaagad na binaba ang telepono. Tama ba yung narinig ko? Tita, hindi mo hinayaang kausapin ako ni Amanda at alam mong buntis siya pagkatapos ang paghiwalay namin? Nagulat nga si Teresa nang makita si Vicente. Umaakto siyang mabait dito.
Vicente anak, you're misunderstanding everything. I was only trying to protect you. That woman Amanda, she manipulated you from the start. Lahat ng ginawa ko para sa'yo. Para hindi ka na masaktan ulit. So pinigilan mong makarating sa akin. Lahat ng mensahe niya, tinago mo sa akin na buntis siya. Sinira mo ang karapatan kong malaman na may anak pala ako. She was lying. How can you be so sure na totoong sinasabi niya? Baka anak ng kung sino lang yan. Gagamitin lang niya yung bata para mahuthutan ka ng pera. Enough, tita. Don't you dare insult Amanda in front of me again. Ayan ka na naman. She's making you weak. You were doing so well without her. She's beneath you, Vicente. You have a future. She's just a baggage from your past. Alam mo kung sino ang tunay na baggage? Ikaw. You kept me in the dark. You ruined what little chance Amanda and I had. All this time akala ko siya ang nanakit sa akin pero ikaw pala ang dahilan kung bakit hindi ko siya narinig. Kung bakit iniwan niya ako ng tuluyan. Vicente, please. Don't let her fool you. I'm family. Ako ang nag-alaga sa'yo. Sad pa nga ng kanyang tita. And I'm grateful for that. But that doesn't give you the right to destroy someone else. So ito na yon? Pinalaki kita. Tinuruan kita at binigay ang lahat sa'yo. Tapos ngayon, ipagpapalit mo ko sa babaeng yon? Hindi ko ipagpapalit ang totoo para lang sa comfort ng kasinungalingan. I want you out of this house. What? Vicente, you can't do this to me. I just did. Pack your things. I'll have the driver bring you to the condo. But you are no longer welcome here. Matapang na saad nga ni Vicente. Sige, piliin mo ang babaeng yun. Pero tandaan mo, Vicente, pag bumagsak ka, huwag kang tatakbo sa akin, hindi ako tanga para saluhin ka ulit. Hindi na ako kailangan saluhin ng taong itinutulak ako sa bangin. Umalis nga si Teresa, nagalit, at nagdadabog. Pero hindi na nga ito sinunda ni Vicente. Kumutok si Vicente sa isang bahay kung saan niya natatagpuan ang bagong address ni Amanda. Ilang saglit lang, bumukas ang pinto. Nagulat si Amanda at may pag-aalalang naramdaman nang makitang lalaki. Suot pa rin niya ang pantulog nga dahil bagong gising siya. Vicente? Ano ginagawa mo rito? Kailangan nating mag-usap tungkol sa kambal. Pumasok nga si Vicente. Nakita niya ang mga laruan sa loob, ang maliliit na sapatos. Sa tabi ng pintuan, mga litrato ng kambal sa dingding. Amanda, gusto ko sanang makasigurado. Gusto kong makita ang katotohanan. Kaya, inabot nga niya ang envelope. Ano to? Paternity test. Gusto kong magpa-DNA test sa mga bata. Natahimik si Amanda, tinignan ng lalaking nasa harapan niya. Ngumiti siya ng mapait. Hindi mo na kailangan pang gawin to. Totoo man o hindi, narinig na nila ang sinabi noong nasa mansyon pa lang kami. Nasaktan sila, Vicente. Biglang may kung anong tumarak na punyal nga sa dibdib ni Vicente. Naalala niya ang huling sinabi niya kay Amanda pagkatapos niyang palayasin ang moto sa mansyon. I was just mad, Amanda. Akala ko nagsinungaling ka na naman. Napakagat na nga lamang si Amanda sa labi. Sige, gagawin natin ang DNA test. Nagangat ng tingin si Vicente, bahagyang nagulat. Karapatan rin naman nilang malaman ang totoo. Maraming salamat. Lumipas ang ilang linggo matapos ang matinding komprontasyon sa pagitan ni na Amanda at Vicente. Nagbago ang mga bagay-bagay sa pagitan nila, lalo na nang lumabas ang resulta ng DNA test. Walang duda na ang kambal ay mga anak ni Vicente. Isang Sabado ng hapon, naroon si Vicente sa maliit na sala sa bahay ni Amanda. Pinapanood niya si Tori at Tara habang nagsusulat sa mga coloring books. Nakaupo lang rin siya sa sahig, sinasamahan ng dalawa, habang si Amanda ay naghuhugas ng pinggan sa kusina. Nang lingunin ni Vicente si Amanda, nakita niyang hindi siya tinitingnan nito. Si Tori mahilig sa kulay pink, no? Tumingin siya sa kambal at ngumiti. At si Tara naman parang ikaw laging gustong pula.
Narinig yun ni Amanda, pero hindi siya nag-react. Tinuloy niya lang ang paghuhugas. Binitawan nga ni Vicente ang isang buntong hininga. Amanda, hanggang kailan mo ko iiwasan? Hindi sumagot si Amanda. Kumuyom lang ang kanyang mga palad niya para pigilan ang sariling bumigay. Nagdesisyon silang mag-co-parenting, isang desisyong isinulong pa mismo ni Amanda. Ngunit kalaunan, unti-unting umiwas ang babae sa usapan hanggang umabot sa puntong hindi na sinusundo ni Amanda ang kambal sa bahay ni Vicente. Tumunog ang notification ng cellphone niya at binasa ang mensahe galing kay Amanda. Hindi na muna ako babalik. Alam kong masaya na sila ngayon. Huwag ka na mag-alala, Vicente. This is for the best. Napapitlag si Vicente habang binabasa ang mensahe. Tila may mabigat na batong bumagsak sa dibdib niya. What the hell, Amanda? Ilang araw ang lumipas, ngunit hindi na muling nagpakita si Amanda. Hindi rin ito makontak sa kahit anong numero. Pati ang mga kaibigan nito at mga kamag-anak ay tila wala ring ideya kung nasaan siya. Sa unang linggo ay inakala pa ni Vicente na nagpapalipas lang ng sama ng loob si Amanda. Sa ikalawa, nagsimula na siyang magtanong. Sa ikatlo, nagsimula na siyang maghanap. Ngunit kahit saan siya tumingin, kahit ilang beses siyang dumaan sa dati nitong bahay, ay wala na si Amanda. Mistulang naglaho ito na parang bula. Daddy, bakit hindi na po bumabalik si Mommy? Tanong nga ni Tori minsan nang mamasyal nga sila. Ilang buwan nang hindi nagpapakita si Amanda at parang mas lalong nahihirapan siya dahil laging hinahanap ng kambal ang ina nila. Napatingin sa anak si Vicente at muling bumigat ang dibdib niya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng isang inosenteng bata. She just needs time, anak, pero mahal na mahal niya kayo, sobra. Ikaw, Daddy, mahal mo rin po ba si Mommy? Napatingin si Vicente sa langit at pinipigilan nga ang sariling mapaluha. Kahit kailan, hindi naman nawala yun eh. Kahit nagalit ako sa mommy niyo, hindi ko pa rin naman kayang burahin siya sa puso ko. Unti-unting napagtanto ni Vicente na hindi lang ang mga bata ang naiwan ni Amanda. Kasama rin sa pagkawala nito ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang tinaboy. 2 taon ang mabilis na lumipas. 7 taong gulang na sina Tori at Tara. Mas matangkad na, mas madaldal at mas expressive kaysa dati. Halos hindi rin mabilang ni Vicente kung ilang beses siyang napagod, napuyat o naubusan ng pasensya. Pero hindi rin mabilang kung gaano kalaki ang pagmamahal na napalitan sa puso niya dahil sa kambal. Hindi rin maikakaila na naging spoiled ang mga bata sa kanya. Kung gusto nila ng unicorn-themed cake sa simpleng hapunan, maghahanap si Vicente ng baker kahit 10:00 ng gabi. Kung gusto nila ng bagong sketchpad habang nasa gitna ng dinner, aalis siya sa gitna ng pagkain para lang makuha ito. Para sa kanya, isa lang ang layunin, puna ng puwang na iniwan ni Amanda. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maitatanggi na gabi-gabi pa rin niyang hinihintay ang tawag, text o balita mula sa babae. Isang araw sa restaurant, nagkakape si Vicente sa isang bagong bukas na kainan nang may lumapit sa kanya na dating kaibigan ni Amanda. Si Ramon, ang childhood friend nito. Vicente, ang tagal nating di nagkita. Balita ko, ikaw ang full-time daddy kina Tori at Tara? Oo, 2 taon na rin. Hindi ko pa rin siya makita, Ramon. Alam mo ba itong restaurant na to? Siyang nagpatayo? Napatigil nga si Vicente na palingon siya sa paligid. Kulay lavender ang flower pots. Ang paboritong kulay ni Amanda. What? Amanda owns this? Yup, matagal na rin pagkatapos ninyong mag-divorce. Ako nang pinamanahan para pamahalaan even I don't know where she is now. Wala ka bang ideya kahit kaunti lang? Umiling si Ramon mukhang may alinlangang, dalhin pa ang usapan.
Sorry Vicente. Nung una nagkakausap pa kami pero pinutol na rin niya ang komunikasyon, wala man lang goodbye. Kinagabihan sa bahay ni Vicente. Daddy! Tawag nga ni Tori. Bakit anak? Lumapit ang bata habang umiiyak bitbit ang stuffed toy na bigay ni Amanda noon. Nakita ko po si Mommy kanina sa mall pero nawala po siya kaagad eh. Nanlaki ang mga mata ni Vicente. Mabilis ang tibok ng puso niya. Sa narinig. Sigurado ka ba anak? Hindi lang look-alike? Si Mommy yun, siya po yung may bracelet na may letter T at saka T. Para sa amin po, siya yun. Hindi na nag-aksaya ng oras si Vicente. Agad niyang iniwan ang bahay at sinuyod ang buong mall na binanggit ng anak. Nagtanong siya sa mga guard, sa mga tindera, pati sa mga CCTV operator ng gusali, pero walang Amanda na nakita. Lalo siyang naupo sa pag-asa. Sa patuloy na paghahanap ay isang trace ang nadiskubre ni Vicente. Isang lumang address na iniwan ni Amanda sa records ng restaurant. Agad siyang nagmaneho papunta sa lugar. Doon, sa isang maliit na baryo, ay sinalubong siya ng isang matandang babae. Ikaw ba si Vicente? Opo, kilala niyo po si Amanda? Ako ang nanay niya, ang biological. Matagal na namin gustong hanapin ang anak namin. Pero ayaw niya raw kaming makita. Dagdag pa nga ng matanda. Saan po siya ngayon? May sinabi po siya sa inyo? 2 years na ho kasi siyang malis eh. Hindi rin namin alamiho. At kung makikita mo man siya, sana ready na siyang magpakita sa amin. Muling uuwi si Vicente na bigo, pero hindi siya nawawalan ng pag-asa. Hindi pa tapos ang lahat. Kung kailangan niyang halughugin ang bawat sulok ng Pilipinas, gagawin niya. 2 taon ang halos katahimikan para kay Amanda. Sa paglayo niya ay hindi lang simpleng pagtakas ang dahilan. Gusto niyang buuin muli ang pagkatao niya na unti-unting gumuho sa bigat ng guilt, pagkakamali at mga bagay na hindi nasabi. Alam niyang hindi siya agad mapapatawad, lalo na ng lalaking minahal niya, pero mas lalong hindi niya mapapatawad ang sarili kung babalik siyang sirang-sira. Ang Baguio ang naging kanlungan niya. Malamig ang simoy ng hangin roon, malawak ang taniman, at bawat araw ay paulit-ulit ang naging routine niya. Gigising, mag-aalaga ng lupa, sasama sa pag-aani ng strawberry, tatawa sa mga kwentuhan ng mga bagong kaibigan. Sa gitna ng mga tanim, nakayuko si Amanda habang nag-aayos ng mga punla. Ang sipag mo na naman, Amanda. Bungad ni Ate Letty, isa sa mga matagal nang nagtatrabaho sa bukid. Mas okay kaysa matulog lang at mag-isip. Masarap sa pakiramdam yung pagod ka pero tahimik ang utak. Dumating naman si Mang Rolando, ang masayahing tagapangasiwa nga ng lupa, dalang isang tray ng kape't pandesal. O kape muna, mainit pa yan. Mukhang hindi mo na nga naman sinisipot ang agahan. Sorry po, kanina pa kasi ako ginaganahan magtrabaho eh. Saad naman ni Amanda. Nagtawanan ng grupo habang sabay-sabay silang naupo sa lilim ng puno para magkape. Habang kumakain, biglang lumapit si Ella, isang bata na palaging nakabuntot kay Amanda mula nang ito'y dumating sa Baguio. Miss Amanda, pwede po ba kayong tumira na lang dito habang buhay? Kasi po, kayo ang pinakakain sa buong farm eh. Natigil nga si Amanda. Pinisilang pisngi ng bata at ngumiti ng pilit. Baka magsawa ka sa akin yan. Hindi po, kasi para po kayong si Mami, pero mas marunong pong magkwento. Natawa ang buong grupo at saglit na natabunan ng ingay nang tawanan ang mga alaalang matagal nang nakabaon sa puso ni Amanda. Ngunit naputol ang kasiyahan sa biglaang pagkarinig ng busina ng isang mamahaling sasakyan. Napalingon ng lahat. Isang luxury SUV ang huminto sa harap ng farm. Bumukas ang pinto. Naunang lumabas si Tori, suot ang pink bonnet na may strawberry patch. Sumunod si Tara
na may dalang maliit na bouquet ng wildflowers. At huli si Vicente na nakaitim na trench coat at sunglasses. Tumigil ang mundo ni Amanda. Hindi siya agad nakagalaw. Nanginig ang mga daliri niyang kanina lang ay masiglang pumipitas ng bunga. Napaiyak siya sa hindi inaasahang pagdating. Mommy! Tawag nga ni Tori nung makita siya nito. We found you! Segunda naman ni Tara at sumunod. Tumakbo ang kambal papunta sa kanya nang walang alinlangan. Yumakap sila sa kanyang baywang. Tila hindi sila nagkahiwalay ng 2 taon. Hinaplos ni Amanda ang buhok ng mga anak at mahigpit silang niyakap habang ang luha ay tuloy-tuloy na bumagsak sa pisngi niya. Anak, ang laki niyo na. Sad nga ni Amanda. Ngunit sa likod ng kanyang nararamdamang saya ay ramdam niya ang malamig na presensya ni Vicente. Pagkatingin niya sa lalaki ay hindi man lang ito ngumiti. Tinitigan lang siya nito nang malamig ang mga mata at walang anumang ekspresyon. Vicente, sad nga ni Amanda. Napailing na nga lamang si Vicente. So this is where you've been hiding. I'm sorry. I needed time. We all needed time, Amanda. Pero 2 years. Sana naman hindi ganito. Not by disappearing. Hindi naman ako tumatakbo sa responsibilidad. I just couldn't show up broken. Kailangan kong maging buo ulit. Hindi naging madali ang naranasan ko. Kahit ako may kasalanan. Pero mas lalo akong nalugmok kapag iniisip ko yun. Then why didn't you trust me to understand that? Why didn't you believe that I could take the truth? Kasi hindi ako naniwala sa sarili ko. I thought I was the reason you lost yourself. And maybe I was. Narealize ko na baka akong naging sagabal sa buhay mo. Napahigpit nga ng hawak si Vicente sa jacket niya. Nangingibabaw ang sakit sa tinig nga ni Amanda. Pero hindi niya rin kayang itago ang bigat ng 2 taon na hinanap niya ito. You left. You didn't even say goodbye to your children. I knew you'd take care of them. Alam ko naman na okay ka sa kanila. Okay sila sa'yo at alam kong safe and secured sila sa'yo dahil pinagkakatiwalaan kita. Paano naman ako? Saad nga ni Vicente. Natahimik si Amanda. Hindi siya makatingin sa mga mata ni Vicente. Alam niyang nasaktan niya ito. Muli. At sa puntong ito, hindi niya alam kung may lugar pa siya sa mundo ng mga anak niya o sa puso ng lalaking matagal na niyang sinubukang kalimutan pero hindi kailanman nawala sa damdamin. Hindi kita sinundan rito para lang saktan ka. Sinundan kita kasi sa kabila ng galit ko, gusto kong malaman kung kaya pa kitang patawarin sa ginawa mo. And kaya mo ba akong patawarin? Tanong pabalik nga ni Amanda. Napailing si Vicente. Hindi ko pa alam. Sad na nga lamang nito. 2 araw ang lumipas matapos ang hindi inaasahang pagkikita. Akala ni Amanda'y tapos na ang maikling pagbabalik nila Vicente at ng kambal. Pero nagkamali siya. Nagluluto siya ng syampurado sa maliit niyang kusina nang may narinig siyang pamilyar na busina. Hindi nga. Napalingon siya sa bintana. Ayun na naman ang itim na SUV. Sa pagkakataong to bumaba kaagad si Tori at Tara. Bitbit ang mga backpack. Mukhang excited ang mga to. Sumunod naman si Vicente na may dala ring overnight bag. Bakit kayo bumalik? Ngumiti lang nang mapangasar si Vicente. Sabi ng kambal they want to stay with their mom. Sino ba naman ako para pumigil, diba? Vicente, this is not a vacation house. Maliit lang tong bahay ko. Eh di sa tent ako matutulog. Napapikit na nga lamang sa inis si Amanda. Bakit parang ako pang may kasalanan? Ikaw tong bigla na lang bumalik na parang, sorry akala ko gusto mo ring bumawi sa mga anak mo eh. Hindi ka pa rin ba ready? Ang sabi ko noon, gusto kong bumalik kapag buo na ako. Hindi ko sinabing babalik ka agad ako.
At lalong hindi ko sinabing handa akong makipagsagutan sa ex ko sa front yard ng bahay ko. Ex mo? Oo nga pala, ex mo ko. Yung ex na ilang taon kang hinanap, yung ex na iniwan bigla. Stop fighting, we're here! Awat naman ng kambal dahil nagsimula na nga magsigawan ng dalawa. Biglang natahimik ang dalawa. Napatingin sila sa kambal na parehong lumuluha. Anak, sorry. Hindi naman sinasadya ni Mommy. You promise po na hindi mo kami papaiyakin, Mommy. We just want us to be together. Please stop shouting and fighting. Dagdag pa nga ni Tara habang pinupunasan ng luha. Nanlambot ang tuhod ni Amanda. Agad niyang niyakap ang kambal. Sabay silang umupo sa harap ng bahay habang pinapahid ang luha ng mga bata. I'm sorry. Mommy, sorry. Hindi ko kayo gustong saktan ni Daddy, nalito lang si Mommy. Pinagmasdan nga ni Vicente ang eksena. Hawak niya ang overnight bag, pero tila bumigat ito ng ilang tonelada sa kamay niya. Can we stay here, Mommy, kahit 2 nights lang? Tanong nga ni Tori. They really want to. Kung ayaw mo, alis kami. Pero please, just say it straight. Hindi na nasagot agad dito ni Amanda. Naramdaman niya ang maliliit na kamay ng kambal sa kanyang kamay. Sige, dito muna kayo. Luluto lang ako ng pagkain, favorite niyo ng champorado, diba? Napasigaw na nga lamang ang kambal. Nakalatag ang blanket sa sahig, may tray na champorado, at nakaupo nga ang kambal at pinalibutan ng dalawa. Panay ang sulyap ni Vicente kay Amanda na tinatawanan ng jokes ng kambal. Naalala mo ba nung you used to eat champorado with tuyo? Ew, I still hate it but Tara loves it. Mommy, why do you like quiet places like this? Don't you get lonely? Tanong nga ni Tara. Napatingin si Amanda sa labas ng pintana, kitang malamlam na ilaw ng mga kapitbahay at mga katahimikan sa bundok. Sometimes I do pero minsan kailangan ko yun para maalala ko kung sino ako talaga. Tumingin si Vicente sa kanya ng seryoso. At ngayong nakita mo na ulit kami, do you still want to stay here? Hindi ko pa alam, Vicente. Habang naghuhugas si Amanda ng plato, biglang sumulpot si Vicente na may dalang tabo ng tubig mula sa poso. Wala kang proper plumbing. Ayusin ko na lang bukas. Napailing na nga lamang si Amanda. Wag na, magiging utang na loob ko pa yan eh. Amanda, hindi mo kailangan bayaran lahat ng tulong. Hindi lahat ng bagay utang. Minsan ginagawa lang. Kasi gusto lang. Napahinto si Amanda sa paghuhugas. Saglit siyang napatitig sa likod ni Vicente. Habang naglalakad ito paalis, dala pa rin ang tabo. Wala na ang inis sa tinig nito ni ang mapanuyang tono. Nagpatayo si Vicente ng maliit na bonfire sa gilid ng taniman. Kumakain sila ng inihaw na mais habang nagkukwentuhan ng kambal. Huwag kayong gabihin, may harvest pa bukas. Kaya ko silang gisingin, don't worry, coach. Sagot naman Vicente. Huwag mo akong tawagin ganyan. Namimili ng gulay si Amanda sa palengke at sunod-sunod ang sulyap sa kanya ng mga tindera. May mga bulungan, may ngiting mapang-asar. Hanggang may isa sa kanila ang hindi nakapagpigil na tanungin siya. Uy, Mama Amanda, ang ganda niyo naman. Iba talaga pag may asawang poging taga Maynila. Kamusta naman si Sir Vicente? Nakita namin siyang nag-aayos ng bubong mo kahapon. Grabe, ang handsome na. Dagdag pa nga ng katabi. Napakunot ng noong nga si Amanda. Ha? Asawa? Oo. Ang swerte mo talaga, sabi ng barangay captain. Ang sweet niyong tignan. Bagay kayo. Wait, sinong may sabing asawa ko siya? Si Vicente mismo. Nung may nagtatanong kung may relasyon pa kayo, ang sabi niya asawa ko yan. Ano? Kunot noong tanong na nga lamang ni Amanda. Pumasok ng bakuran si Amanda. Buhat ang bayong at mukhang asar na asar. Nakita niya agad si Vicente. Sa likod bahay at may hawak pa itong martilyo. Inaayos ang luma niyang cabinet na siya pa dapat ang gagawa. Hoy Vicente! Uy! May binili ka ba para sa lunch? Gutom na yung mga kambal eh.
Bakit sinabi mong asawa mo ko sa buong barangay ha? Ah, yun ba? Kasi totoo naman 'di ba? Divorce na tayo, that's a fact. Sagot naman ni Amanda. Yes, so? Nakakahiya sa mga tao. Hindi mo nga ako tinanong kung okay lang sa akin eh. Napabuntong hininga si Vicente. Amanda, hindi mo din naman ako tinanong nung iniwan mo kami 'di ba? Biglang tumahimik si Amanda. Tamaan sa linya, pero hindi siya nagpatalo. Iba yon. Exactly. That's why I won't let it happen again. Bakit mo ginagawa to? Kasi, hindi pa tapos si Vicente sa kanyang sasabihin pero lumapit siya kay Amanda at hinalikan nito bigla. Nagulat si Amanda na bitawan niya ang bayong at napatulala. Teka, bakit mo ako hinalikan? Kasi, kahit galit ako sa'yo, kahit nagsinungaling ka, kahit iniwan mo kami, hindi ka nawala sa puso ko. Lumapit palalo si Vicente ng seryoso. I'm sorry, kasi nakinig ako sa ibang tao noon. Hindi kita pinakinggan. Mas pinaniwalaan ko yung chismis kesa sa asawa kong umiiyak na sa harap ko. Tumulo ang luha ni Amanda. Naging tahimik lang siya. Amanda, kahit hindi tayo nagkaroon ng anak noon, tatanggapin pa rin kita. Kasi pinakasalan kita dahil mahal kita. Yun ang sinumpaan ko sa altar. Oo, nagalit ako pero mas lalo akong nagalit nang hindi ka sumulpot pagkatapos. Then nalaman kong hinahadlangan pala tayo ni Tita Teresa. Hinintay pa rin kitang magpakita, kahit galit ako. Alam mong hindi kita matitiis pero umabot pa sa puntong nawalan na ako ng gana sa buhay. Tinanong ko na ang sarili ko kung worth it ba akong balikan. Vicente, I want us to try again. Kung papayag ka, kung okay pa rin para sa'yo. Pagpuputol nga ni Vicente kay Amanda. Matagal nang gustong marinig ni Amanda ang salitang yun. Matagal na nga siyang naghihintay na may magsasabi nga sa kanyang hindi pa huli ang lahat. Ako naman talaga ang may kasalanan, Vicente. Pero hindi kita iiwan. Kahit ilang beses pa tayong magkamali. Hihintayin pa rin kita. Nakatayo ngayon sina Amanda at Vicente sa harap ng dating haunted house na ngayon ay isa ng mala fairy tale na bahay. Wala na ang mga lamat sa pader, wala na ang alikabok at agiw. Malinis ang hardin at may mga bulaklak na. Grabe ito yung bahay? Oo, dito tayo unang nagkita ulit after all those years. Sabi ko noon pag naayos ko to, ibibigay ko sa'yo. Napatingin si Amanda sa paligid. Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang kambal na nakasuot nga ng party hats. Mommy, tara, may party sa loob! May balloons and cake tsaka may mga bisita. Sad nga ng kambal. May mga palamuti sa kisame, long table na puno ng pagkain at mga taong pamilyar sa kanya. Laking gulat ni Amanda nang makita ang biological parents niya na nakangiti habang nakatitig lang sa kanya. Tumayo sila at niyakap siya. Nanlambot si Amanda sa yakap ng tunay niyang ina. Hindi niya inakalang mararamdaman pa niya ito. Mapa, anak, ang tagal ka naming hinanap pero mabuti na lang nahanap ka namin sa panahon na handa ka na ring magpatawad. Pati ang sarili mo. Doon rin niya nakita si Ramon. Nakaupo lang ito sa tabi ng buffet table. Tumango lang ang lalaki at nag-thumbs up pa. Salamat Ramon. Masaya akong masaya ka na. Wala na akong ibang hihilingin pa. Sad na nga lamang nito. Naglalakad si Amanda mag-isa sa likod ng bahay. Natatanaw niya ang mga bata at si Vicente sa hardin. Noon akala niya ay si Vicente lang ang kailangang maghilom at mag-move on. Pero ngayon, na-realize ni Amanda na bit-bit din pala niya ang sarili niyang sugat. At kailangan rin siyang mag-move forward dahil hindi siya magiging masaya kung palagi niyang iniinda ang guilt at konsensya. Lumapit si Vicente at may dala itong 2 baso ng juice. Tingin mo okay na ba tayo? Hindi tayo magiging perfect, Vicente. Pero sa ngayon, oo, okay na tayo. Good. Nakangiting sad nga ni Vicente. Promise me one thing? Saad nga ni Amanda. Ano yun? Kung may problema tayong dalawa tayong mag-uusap. Tinaas pa nga ni Vicente ang kanyang kanang kamay.
Promise, till death do us part, diba? Sad pa nga nito. 7 taon na ang lumipas mula nang muli silang nagkita ni Vicente. Marami na ang nagbago. Nagpakasal silang muli. Ang kambal, sina Tori at Tara, ay mga dalaga na ngayon ay mga honor students at future leaders na pinalaki sa pagmamahal at respeto. Kaso hindi talaga mawawala ang mga taong pilit hinahadlangan ang tahimik na buhay nila. Bumukas ang pinto ng restaurant. Pumasok si Teresa at mataray pa rin ito. Hindi pa rin nagbabago ang pagiging matapobre. In fairness, at nakatayo pa rin ang restaurant na to kahit galing sa mali. Sinadya niyang lakasan ng boses. Ilang customer na ang napapatingin. Lalapit na sana ang isa sa mga staff para paalisin si Teresa, pero pinigilan ni Amanda gamit ang isang kumpas ng kamay. Let her talk. Wow, look at you now, Amanda. Feeling classy. Just because you managed to put up a restaurant doesn't mean you belong in this world. Tinuro pa nga ni Teresa ang paligid ng resto. Itong buong lugar na to, galing yan sa divorce money. Hindi mo yan pinaghirapan. You're right, tita. This place came from the money I got from a failed marriage. A marriage that failed because someone poisoned it from the inside out. Kinumpas niya ang kamay pabalik sa kusina. Pero kahit saan galing ang puhunan, every recipe in this restaurant, I created. Every plate that goes out, I checked. Every sleepless night I endured. Siguro para sa'yo, wala lang to. Pero ito ang ebidensya na nag-survive ako. Aba, ang tapang mo na ngayon na. Hindi ka na yung iyaking babae noon na iniwan ni Vicente. Pero huwag mong kakalimutan, akong nagpalaki sa kanya. Siya ang may utang sa akin. Napangisi nga si Amanda. Pinalaki mo nga siya pero hindi mo siya minahal gaya ng isang tunay na ina. Kinontrol mo lang siya at ginamit. Tinuruan mo siyang pagdudahan ng mga taong totoong nagmamahal sa kanya. Ah, ganon. Ako na ngayon ang kontrabida. Yan ba ang tinuro ng kambal mo? Ang bastusin ng nakakatanda? Hindi. Tinuruan ko silang alamin ang totoo, na magsalita kapag may umaapak sa kanila. Tinuturuan ko silang rumespeto, hindi basta hinihingi ang kinikita. Lalo na kung ginagamit lang ang edad para mangapi. Akala mo panalo ka na dahil nakuha mo ulit si Vicente? Tanong pa nga ni Teresa. Hindi, tita. Hindi ko siya nakuha dahil pinili niya ako. At sa pagkakataong to pinili niya ako nang bukas ang mga mata niya. Sinubukan mo kaming sirain noon pero tignan mo kami ngayon. Biglang lumabas si Vicente mula sa likod. Narinig niya pala ang pag-uusap. You need to leave, tita. Hindi na kita kailangan pakiusapan pa. I respected you all my life pero hindi ko nahahayaang sirain mo ulit ang pamilya ko. Vicente, I made you who you are. No, tita. Amanda made me better. You made me afraid. Tumango siya sa security guard ng restaurant. Please escort her. Nang makalabas nga ito, bumuntong hininga si Amanda. Nilapitan nga siya ni Vicente at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Okay ka lang? Yes. And you know what? That felt good. Sabay silang tumawa ng mahina. You were amazing back there. Salamat, I guess palaban na talaga ako ngayon. Hindi na ako yung Amanda na pinapaikot ng guilt at takot. No, you are Amanda I fell in love with. The one who never stopped fighting lalo na ngayon nakasama mo na yung mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. May maliit na salusalo para sa anniversary ng restaurant. Ang kambal ay kasama ang mga kaibigan nyo. Sina Amanda at Vicente naman ay magkatabi sa bench at pinapanood ang mga ilaw sa hardin. Akala ko matutumba na ako kanina. Sad pa nga ni Amanda. Pero hindi. You stood tall. And that's how I knew this time we are really okay. Dati kasi I thought healing was about forgetting. But it is really about facing what hurt you and knowing you can survive it. Sad pa nga ni Amanda. And still choose to love. Pagdudugtong naman ni Vicente. Ang paghakbang pasulong pagkatapos ng masakit na karanasan ay hindi madali. Mararanasan mo
ang paulit-ulit na sakit, ngunit kailangan mo pa ring bumangon. Hindi sapat ang pagmamahal ng iba. Kailangan mo ring matutong mahalin ang sarili mo, kahit sugatan, at may mga lamat ka pa. Dahil ang tunay na paggaling ay hindi ang pagkalimot sa nakaraan, kundi ang pagkatuto kung paano mabuhay nang hindi hinayaan ng nakaraan na diktahan kung sino ka ngayon. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Vicente at Amanda. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marly Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University,
Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.